asikaso, nakausap at nagawan po ng paraan ang inyo po mga problema inilapit. Ganun po, punta kayo rito. Kasi po yung action sa text namin, tinanggalan namin yon para maging patas. Para lahat pupunta. Kaya nga idol, magugulat ka, merong galing ng Surigao. Yes. Si Lola na na-interview natin kanina, meron din galing ng Lanao. Hindi nga siya marunong magtagalog pero buti may kasamang manugang. Kaya nakakatuwa po, salamat sa inyong pagsuporta. Salamat po, mabuhay ho kayo. Alright, at sa mga pupunta po sa Action Center, yan po ang address. Okay. Ito po ay matatagpuan sa TV5 Media Center, Reliance Street, corner Sheridan, Boni, Mandaluyong City. Alright. Okay. At ngayon naman po ang ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887 o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, may bisita tayo dito Okay. si Mr. Roy Oledan. Isa siyang OFW. Pareho silang dito. Oo, pareho silang live. O sige, Tama. magkakaharap sila. Okay? O sige, pero may request daw na kung pwede Okay, ay... sige. Off-cam si Sir. Oo, Sige, sige. Sir Off-cam Roy. na lang. Okay, si Mrs. At kasama din niya pala si Mrs. Oo. Sige, pa-open si Mrs. Okay, sa kabila naman. Mag-face-to-face sila ni Mrs. Oo. Okay. Sige, sa kabila naman. Kung tutuusin, kayang-kaya to si ni Mr. Idol. Ay, kayang-kaya natin to. Si Na Mr. pag-ayusin, oo. Sa left, si Mrs. sa right. Yes, kasi okay naman sila. Talaga nagsasama sila, walang problema. Kaya lang, andito si Mr. Roy para makausap ng Yes, lamang. diretsahan si Mrs. na sana pumayag na siyang sumama sa probinsya kasama yung kanilang anak. Okay. No camera pareho? Off-cam pareho. Sige. Salamat, sir. Galangin po natin yan. Yan po yung kahilingan nila. Why not? Sir Roy, alias lamang to. Ano po inyong kahilingan kay Mrs.? Gusto ko po sana iuwi sila lahat sa amin para doon ko na po paralin yung bunso kasi hindi na po sir nakapag-aral dito dahil puro barkada eh. Anong Sayang problema? Ayaw po, ni Mrs.? bunso. Nag-aalangan po sila dahil hindi daw sila sanay doon sa amin. Nag-resign na po ako sir dahil po ako sa Galing ho kayo ng Saudi. Saudi. Umuwi kayo rito para dyan lamang. Ayusin po ang lahat. Okay, para mabuo ulit yung pamilya ninyo. At saan probinsya naman po ang gusto nyo umuwi? Tacloban po kami sir. Tacloban. Okay. Pero si Mrs. pumapalag. Eh, nagalanganin po sir. Sige. Si Mrs. naman, alias Doreen na lang. Okay. Alias lamang to, hindi niya tunay na pangalan. Again, pagbigyan natin kahilingan ni Mrs. na huwag siyang ilagay on-cam. Ma'am Doreen, maganda naman po pala yung layunin ni Sir Roy para magkabuo ulit yung pamilya ninyo kasi matagal siyang nawala at nagtrabaho sa Saudi. Ngayon, para magsama-sama ko kayo, nag-resign na sa kanyang trabaho, dalhin ko kayo doon sa Tacloban at maging maganda na yung sama nyo lahat, buo na kayo. Ba't ayaw nyo pumayag, Ma'am Doreen? Kasi sir, marami siyang ditawang salita sa akin eh. Maraming ano po, Ma'am? Marami siyang sinasabi sa akin hindi maganda. Salita lang po yun. Kaya natatakot din po ako. Baka pagdating doon, wala akong takbuhan ng pamilya. Wala kayong Kasi pamilya doon. wala Sa side po, lang sa niya yun. side lang niya. Sir Roy, kayo pala may problema. Marami pala kayong mga sinasabi sa kanyang mga masasakit. Ang kinakatakutan niya, may binabasihan nga naman siya, may pagbabasihan yung kanyang takot na mag-isa lang siya doon, wala siyang kakampi, baka away-away mo lang siya doon, pagsasabihan ng kung ano namang sakit, kawawa naman din siya. Hindi po sir. Anong guarantee na maibibigay mo sa kanya na pagdating doon sa Tacloban, hindi siya magmumukhang kawawa at hindi mo siya api-apihin at pagsasabihan ng kung ano namang sakit na salita? Inihiling ko lang po sa kanya sir, ibalik niya lahat. Kasi siya po may kasalanan di ako. Ano bang kasalanan na gawa niya? Alam na po sa pamilya, talaga siya magagawa eh. Nagagawa siya na hindi. Nagagawa siya Dapat. ng hindi tama. Pero napatawad ko lahat. Pinatawad mo na siya. Kaya nga gusto ko ilayo siya sa lugar na yan. Para din sa isipan ko, mawala din sa isip kong lahat. Naintindihan ko nito, nababasa ko na yung sitwasyon ninyo. Alam mo, Ma'am Doreen, may point nga naman dito si Sir, kung tutuusin. Kasi ang gusto niya, start kayo from Hindi naman scratch. po ang gusto ko, sir. Start new.
Di ba? Hindi naman po ang gusto ko. Kasi habang nandito ho kayo, siyempre, nandyan ho yung hindi maalala niyo yung hindi maganda pangyari. Alam po ng mga kapitbahay ninyo, nandyan po yung mga bata, magiging laman ng mga tukso, tutukso-tuksoin sa eskwelahan yan, kakantsaw-kantsawan, at siyempre si sir naman, hindi niya siguro matitiis, makikita ng kapitbahay habang naglalakad siya, O, pinag-uusapan. pinagchichismis ng mga kapitbahay. Tama lang naman po sir, ma'am, maganda yung kondisyon niya. Pinatawad ka na niya, di ba? Pero pagbigyan mo naman siya ngayon, this time. Sinabi ko na po sa kanya, sir, sasama po ako. Oh, Pero ayaw ko lang ng paulit-ulit at ayaw ko nang marinig yung mga masasakit na salita. Ayaw Kung panunumbat. sabi ko sa kanya, kung tinanggap mo at pinatawad ako, tanggapin mo ko ng buo. Hindi yung tinatanggap mo ako, sinasabi mo, pero deep inside, paulit-ulit, pinapamukha niya sa akin, mga masasakit na salita, mga lumalabas sa bunganga niya. Yun ang inaano ko sa kanya. So, sama naman po ako sa kanya eh. Dahil gusto ko rin, may tuwid yung tama. Gusto ko rin magbago. nandun ho ba talaga yung pagsisisi sa inyo, ma'am? Opo, matagal na po, taon na po, sir. Pero kaso siya po ang paulit-ulit. Pero matapos ho yung pangyayari, hindi niyo na inulit yon. Po. Totoo ba, sir? Hindi na naulit pagkatapos Hindi na noon? po. Minsan lang nangyari tapos hindi na naulit. Hindi na po. Kasi sabi niya, matagal na daw. Ang problema matagal na. Matagal din niya tinago. Kaya bago lang sa akin nalaman. Okay, Bago pero ko lang nalaman. pinatawad mo na siya. Pinatawad ko na, sir. Tinanggap kasi mo na yung kasalanan niya at Opo. kinalimutan mo na. Tinanggap ko na. Okay. Okay na po. At hindi na naulit yun. Hindi Kailan ba huling nangyari yung hindi ka nais-nais para sa inyo? Hindi ko alam sa kanya. Siya lang dyan. When was the last time? Sabi niya, 3 taon na raw 3 nakalipas. taon. Okay. Pero after that, hindi na nasundan. Hindi naman na siguro. Hindi ko alam. Bakit siguro? Hindi ka sure. Ma'am, kasi sir, bumalik ako ulit sa Saudi. Pagbalik mo ng Saudi, Tapos nag-decide na ako mag-resign kasi nga, pati yung bunso ko, ayaw na mag-aral. Sabi ko, wala na rin kwenta trabaho ko. Yung mga okay, anak ko, I hindi promise you I'm not nag-aaral. gonna upload this on video kasi hindi natin i-upload to sa Rafi Tulfo in Action. Alright? Dahil, Marami pa naman sir na Itong request nyo. mga kasama ko. okay, sige po, hindi natin i-upload to. Anyway, binigyan namin kayo ng alias. Since binigyan namin kayo ng alias at huwag natin pangalanan yung pati mga anak ninyo at lahat-lahat saan lugar kayo nakatira, matanong ko lamang, ano bang na-discover nyo? Sa kanya, parang pagdating ko kasi, parang gulat na gulat siya. At hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tapos nung kinagabihan, hindi siya mapakali. Kaya sabi ko, parang may kakaiba. Tanong ako ng tanong, ayaw naman niya. Tapos nakabalik na naman ako uli. Siguro na konsensya na siya. Sa kanya sinabi. Inamin na niya. Nagkaroon ba siya nagbunga ba yung kanyang... Wala naman, sir. Salamat sa Diyos din, wala. Okay. Well, kung ako pong tatanungin, ako pong hingan nyo ng advice. Dalawa lang ho yan. It's either patatawarin nyo siya o hindi. Kung patatawarin nyo siya, talagang all-out forgiveness. Kalimutan nyo na po yung nangyari and then huwag nyo na hong balikan yung nakaraan, huwag nyo na po isumbat yun para maging healthy ulit yung inyong relationship. Pero kung sa tingin mo hindi mo kayang gawin yan, Vanins, then hiwalayan mo siya. Kasi you cannot live forever like this. Yun naman po. Na palagi mo siyang susumbatan doon sa kanyang mga nagawa in the past. Kung talagang patatawarin mo siya. Kung hindi mo kayang patawarin, then hiwalayan mo siya. Ngayon, Mrs., ang tanong ko naman sa'yo, sure ka ba talaga na yung pong nagawa ninyo, pinagsisihan nyo na at hindi nyo na Opo, sir. ulitin? Habang buhay ko po yung pinagsisihan. Sinabi ko naman po sa kanya, kung hindi ko pinagsisihan yun, hindi ko na ipagtatapat sa iyo. Kaso, Pero pinagtapat nyo po sa kanya. Pinagtapat ko pa rin sa kanya, Pinagtapat nyo sir. sa kanya dahil nalaman niya. At yun, hindi po. Ako talaga mismo, sir, nagsabi sa kanya. Dahil gusto ko maayos at maibalik sa dati din yung pagsasama namin. Okay, para malaman niya po, sir. Ma'am, bakit nyo po nagawa yun? Dahil dun sa, bago ko naman nagawa yun, sir, kasi dati, nung una kaming nagsasama, madalas niya akong bubugin, pagbibintangan. Tapos yung nung unang-unang Saudi niya, madalas niya akong pagbintangan, yun pala siyang nagluloko doon. Siya din mismo umamin sa akin, kaya parang doon nagtanim sa isip ko. Hindi na ako nagtanong, hindi na ako nanumbat sa kanya. Parang
dumating na lang yung point na, ewan po, hindi ko rin alam, sir, kung bakit ko nagawa. Parang pumasok ako sa gano'n na gumante, pero huli na, nagsisiman ako. Nagawa ko na, sir. May kasalanan din kayo, sir. Pero ko pa rin sa kanya. Sabi ko sa kanya, Sir, kung may malayong hindi nangyari ko sa naman akin. alam kung ano nangyari sa kanya Kasi yung doon, sa sir. akin, sa Saudi ako. Ayusin Yung mo babae, mikropono ni sir. yung babae, sir, kahit picture man lang, di ko nakita yun. Layo ko, sir. Parang kwento-kwento lang, hindi ko naman nakita kahit sa picture. Ultimong boses lang ang nano ko doon. Tapos na, ayos lang. Wala, hindi ko naman inanunin siya ng nung matagal kasi parang parang kwento-kwento lang sa cellphone. Hindi ko naman sineryoso yun. Pero, Ang layo sa kanya, sir, talagang nagawa as in. yeah. Pero Miss Doreen, yung pong kahilingan ni Sir Roy, nadalhin na po kayo doon sa Tacloban para doon kayo magbagong buhay, start anew, fresh. Dapat ho, kung akong tatanungin din ninyo, pagbigyan mo siya. Ngayon, hindi talaga totally yon, kahit na mangako si Sir, nakakalimutan ko yan, hindi talaga totally mabubura yun agad-agad. Hindi. Dahan-dahan maghihilom yung sugat. Wala naman sugat na agad-agad magsasara eh. Parang yung surgery sa doktor na pag nagkasugat, tatahiin mo, tapos na. Iyon ang gusto niya. Ibang klase ho ito eh. Now, kailangan din ma'am, may pagtiis sa inyo. Kasi itong ginawa niya ma'am, pagtitiis to eh. Kakainin niya yung pride niya, tapos titiisin niya yung sakit na naramdaman niya, di ba? Masakit yun eh, yung ginawa niyo sa kanya. Meron pagtitiis sa kanya. On your part, magtiis din kayo. Paminsan-minsan siguro, makakarinig kayo sa kanya ng hindi nyo gustong marinig, tiisin nyo rin po yun. Kainin nyo po yun. Kasi in the same manner, kinain niya yung pride niya. Para sa isang lalaki po na ginawa ng ganito, malaking kahiyan sa kanyang mga barkada, sa kanyang pamilya, lalo na, di ba? Sa marami na nakakilala sa kanya, kakainin niya yung pride niya. Siyempre, kayo po ngayon, pinagchichismisan na ngayon ng mga kapitbahay niyo, I'm sure. Laman ho kayo ng chismis. Kaya nga po ang gagawin niya, dadaling ka dun sa Leyte para magbagong buhay na kayo. Pero, hindi pa rin talaga maiwasan na kahit na mag-promise siya na hindi na siya magsasalita, hindi niya ibabalik yung nakaraan, makakapagsalita pa rin siya one of these days. Now, when that happens, kainin niyo po yan. Meaning, tiisin niyo po yan. Opo. Di ba? Kapareho din po yung pagtiis niya sa ginawa ninyo at pinatawad ka niya. Give and take yan. Pero, kapag halimbawa, wala pa rin siya katitigil sa kasumbat at nagiging physical na siya, meron pa naman kayong option, ma'am. Hiwalay niyo siya. Yun na nga po sabi ko sa kanya. Yeah, for sir. the meantime, pagbigyan natin. Kasi ma'am, he's doing everything to make things work for both of you, especially for the children. So why not try this, yung kanyang gusto mangyari, na ilayo kayo sa mga, di ba? Mata ng mga chismoso-chismosa sa inyong lugar, pumunta kayo sa probinsya, start new. Kapag halimbawa, hindi mo nagustuhan yung sitwasyon doon at inaapi ka, binubugbog ka, nandiyan naman Women's and Children's Desk, pwede ka magdemanda. Di ba? Ngayon, kung hindi ka papayag, ayaw mo, gusto mo pa rin tumira dito, kung ako po ma'am, mag-iisip ako na parang gusto mo pa rin ipagpatuloy yung dati mong relasyon. Parang ayaw mong iwanan yung di ba? Yung bisyo na kung saan ay nahuli ka ni Mister. It should be a give and take. Now, ang tanong ko po sa inyo, nakikinig si Sir, dito ma-assess na niya ngayon ang sitwasyon kung ano ka talaga. Dapat, ma'am, pumayag ka ng walang alinlangan, umuwi ng Leyte. Now, coming from you, pumapayag ka ba o hindi? Pumapayag naman po ako, sir eh. Okay. Gusto ko Pumapayag rin ka na. sumama sa kanya kasi gusto ko rin magbagong buhay. So, gusto nung sumama. Opo. Okay na. Okay Dapat naman walang po. pag-alinlangan pagsama mo this time. Kasi naintindihan ko na kanina, mukhang hindi ko naintindihan na nag-alinlangan ka. Parang kumakampi pa ako sa inyo. Sa'yo. Hindi Now, po, matapos kasi- niya maikwento lahat, sa kanya ako kumakampi, ma'am. Hindi dahil sa lalaki ako. Dahil, kumbaga, ma'am, nagmamagandang, Lulunukin niya lahat eh. exactly. Lahat-lahat. So start anew and then it will work both ways kasi idol. Exactly. Dapat silang dalawa. Lulunukin niya lahat. Kumbaga, kakainin niya yung pride niya,
yung kanyang pagkatao, pagkalalaki sa kanyang kaibigan, kamag-anak, lahat-lahat na. Titiisin niya yun. Alang-alang na para magkaroon kayo ng bagong buhay sa inyong pamilya, mabuo. Now, kung meron ka pag-alilangan, ayaw mo umuwi doon, pag-iisipan ni Mr. na, baka ayaw mong magbago. Gusto mo pa rin makipagkita doon kay lalaki. Gusto mo pa rin ituloy yung relationship ninyo. Panako, makikita pa rin kayo pag talikod ko. Di ba? Kaso sir, nagbitaw siya nung isang gabi sa akin na papagawa daw niya ako sa ibang tao. Hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin. Ano ipapagawa, sir? Nagbitaw ka na gano'n? Wala naman, sir. Wala akong sinabi. Natutulog po kami. Sinabi niya po sa akin yun. Kaya nag-aalangan ako Ipapagawa? sumama sa kanya. Ipapagawa sa... Ipapagawa daw niya ako sa tao. Hindi ko alam kung ano ibig Sinabi niyo, sir? sabihin niya. Hindi, sir. Wala namang sinasabi. Wala kang sinasabing gano'n? Yun ang iniisip ko pagdating doon eh. Hindi na ako makabalik ng Wala, buhay sa ma'am, pamilya. wala rin sinabi gano'n si sir. Sinabi po niya. Natulog tayo nung isang gabi. May sinabi ka ba? Wala, sir. Ang ganda nga ng usapan. Ipapagawa mo Mahal siya? na mahal daw niya ako. Kaya naisip daw niya yun. Gusto daw niya akong ipagawa sa tao. Ano ibig sabihin, Kaso lang, ano ibig sabihin mahal ipagawa? na mahal daw niya ako kung hindi daw ako magbago. Anong ibig sabihin po niya ipagawa? Hindi ko nga po alam. Hindi, kaya nga ma'am, bakit ka natakot? Siyempre, para matakot ka, dapat Naisip alam mo ibig ko. sabihin na ipagawa. Ano yung naisip mo? Parang ipapapatay niya ako. Hindi ko alam, sir, kung anong ibig niya sabihin. Ipapagawa niya ako sa tao. I don't think so. Ma'am, kasi kung ipapatay ka niya sa tao, hindi ka na sana yayain na pumunta ng Tacloban. Di ba? I don't think so. I don't think yun ang ibig sabihin ipapagawa. Kasi tama dun si Idol, tama ka dun Idol na kung si Sir, itong si Alias Roy, tatanggapin nyo dapat si Ma'am Doreen dapat wholeheartedly. Di ba Idol? Walang ifs and buts. So, kumbaga mag-umpisa sila sa umpisa. Since tinanggap niya nga si Ma'am. At in the same way, dapat si Ma'am naman, suklian yun. Kung natatakot ka, ma'am, ito magagawa ko sa inyo. I-endorse kita sa Women's and Children's Desk doon, sa Leyte. Na hindi namin sasabihin ang dahilan kung bakit. Sasabihin ko lang, hindi ko sabihin na nagloko ka. Okay? Sasabihin ko, tingnan lang yung mga bata, yung pamilya, kasi galing to ng Saudi, bagong lipat dyan, di ba? Para bantay-bantayan ka. Then, yung Women's and Children's Desk, bibigyan ka ng number in case of emergency, pwede kang tumawag. Opo. Okay ba sa yan? Opo. So, okay na. Okay na po, sir. Okay na yung ganon. Okay na Huwag pala. siya matakot, sir. Dahil wala akong gagawin masama. Hindi lang po Ako yan. nagsasabi. Ma'am, yung Women's and Children's Desk, kukontakin ko po yan. Ako po, personal, kukontak sa Women's and Children's Desk kung saan lugar kayo malapit. At sasabihin ko na titingnan-tingnan kayo from time to time, imomonitor po yung inyong kalagayan, pati yung MSWD doon, para siguraduhin na maayos yung pagsasama ninyong mag-asawa at ng inyong buong pamilya. Opo, sir. Okay na sa yan? Opo. Okay na pala, sir. Okay. Approve. So, pwede na. Oh, gusto naman niyang sumama pala Oh, sasama na ho kayo. Opo, sir. Okay naman pala eh. Okay na, sir. Okay. Yes, sir. Salamat po. Okay na. Tawagin mo si Odette. Halika dito, Odette. Kakausapin ko rin po personal. Pero Odette, halika rito. Madali lang ito sa inyo eh. Napakadali ho ito maayos. Tawagan mo yung Women's and Children's Desk. Kakausapin ko pagkatapos nitong pag na-news break. Okay? Basta't ako kakausap. Alright? Pero mamaya tatanungin mo sa kanila kung saan lugar sila malapit and then ipakiusap mo sa akin yung pinaka-happy doon. Sige po. Okay na sir. Sige, sir. Ma'am, salamat okay na po yan. Opo, sir. Okay? Thank you po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Bibo Cheese Dog. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Okay, Waldy. Yung off-cam to ano, so yung kuha kanina dito sa loob ng studio, sirain mo. Meaning burahin mo. Okay? Alright.
Okay. At ngayon ko nare-realize, Idol, talagang mahirap pag ang isa sa mag-asawa mag-abroad. Yes. 'Di ba? Andun talaga yung tukso, andun yung masisira ang pamilya. Ang laking chance na may ganun na pangyayari. Kaya nga ang panalangin Yung- ko, Nins, noon pa, sana dumating yung time na wala nang magtatrabaho sa abroad na mga kababayan natin, na magkakaroon na ng enough jobs here na maganda ang salary, kumpleto sa benepisyo, na para hindi na magkahiwalay ang mag-asawa, yung isa sa kanila pupunta sa abroad para maghanap buhay. Dahil malaking porsyento ng mga paghihiwalay ng mag-asawa ay dahil, yun nga, napapalay yung isa. Oo. At kapag napalay yung isa, nagluloko naman itong isa nandito. And Tapos gaganti naman yung isa, 'di ba? gaganti Para cycle na eh. And then, sino ang casualty rito? Not the wife, not the husband, not the live-in partners, both the children. Ang mga anak talaga. Ang mga anak ang casualty. Palagi rito. Lugi. Kaya nga sana, dasal po natin lahat na dumating yung time magkaroon na po ng maraming trabaho rito, wala na po dapat mag-abroad ng mga kababayan natin. Okay lang sana pag single pero kung mag-asawa talaga, chances are, Totoo yan. 'di ba? Chances are kahit anong pagmamahalan nila, Idol, andun talaga dahil malayo. Totoo yan. Yun yung nakakaawa talaga. At yung tukso, Yun. siyempre yung lungkot. Dahil na-homesick sila doon. Biglang may ka-chat, ka-text, Yeah. ka-FaceTime. Marami din akong o kung kakilala, Nins, yun sa barko. Di ba? Dahil sa lungkot doon sa Ganun barko. din, oo. Yun. Nakakalimot. Nakakagawa na hindi maganda. Di ba? Tao lang naman sila. Correct. At talagang parang normal na sa atin nakakatanggap tayo sustento kasi nagloko yung, di ba mga ganun? Usually ganun yung reklamo. Dahil nag-abroad yung asawa tapos nakahanap ng iba, ayaw na magsustento. Lahat ganun halos araw-araw natatanggap natin. Kung hindi man yung OFW natin sinasaktan, winawalang hiya, binababoy ng mga amo doon, ang problema, isa pang problema, nagloloko yung isa sa kanila. Oo. Yung either nandito, naiiwan, o yun nandoon. At kapag bumalik, sira ang pamilya, Oo. kawawa yung mga bata. Diba? At meron pa tayong alam na, hindi ko nababanggit yung mga pangalan, ginahasa doon sa Oo. Saudi. Ano yung nag-ring? Pakipatay mga cellphone mo. Pagdating ng Pilipinas, dito, hindi natatanggapin ng mister. Di ba? Maraming ganong kaso. Anyway. Sige, Sige. saan kaya yun? Okay, at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng Bitter Go na may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare at tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo. At sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at lalong-lalo na sa mga taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink,
It's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:32 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming muka, meron naman po tayong Fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungizol hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:33 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. PNP Chief Ronald De La Rosa, pinakakasuhan ng mga pulis Taguig na dawit sa pangingikil sa truck driver at pahinante nito. Umaaksyon si Mon Gualvez. Ipinag-utos ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na sampahan ng kasong administratibo ang PCP Commander sa Taguig na si Police Senior Inspector Cesar Espejo. Sangkot si Espejo sa serious illegal detention at extortion matapos nilang kikila ng may-ari ng nahuli nilang truck noong Biyernes. Inaresto ng mga barangay tanod na nagpanggap na pulis ang truck driver at pahinante nito dahil sa pagkakasangkot umano sa illegal na droga. Bagay na pinabulaanan naman ng mga kaanak ng driver at pahinante. Aabot sa 10,000 pisong hiningin ng mga umano'y barangay police sa kaanak ng pahinante para ma-release siya, habang aabot naman sa 50,000 piso hanggang sa napababa ng 30,000 pisong kinuha ni Espejo para palayain naman ng truck driver. Bukod sa kasong administratibo, mahaharap din sa kasong kriminal ang mga sangkot na polis at miyembro ng Barangay Security Force ng Barangay West Bikutan sa Taguig. Umaaksyon, Mon Gualvez, Radyo 5, 92.3, News FM. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo.
Radyo 5, 92.3 News FM. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liitin mo lamang na Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At Idol, may pakiusap lang sa kaibigan ko. Sige, May urgent need sila. Okay. O ito sa kailangan nila ng 2 staff nurse para sa Mandaluyong and Quezon City branch kasi may kaka-open lang Registered sila. nurse. Oo, registered nurse, pwedeng Bachelor of Science in Nursing, graduate. Diyan kasi sa Uptown Center sa Madison Street Corner Pioneer, Mandaluyong. Okay. Meron silang bagong bukas na Doctor's Drip branch. Doctor? Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar. Ito yung nagdi-dripping. Paano yun? Minsan nga ini-invite ka rin nila eh. Para Energy booster. Hindi naman not necessarily gusto mo magpaputi, kundi energy booster. Pwedeng, pwedeng lagyan ng L-carnitine kung gusto magpapayat. Ikaw, fit na fit ka na, Idol. Di mo na kailangan yung energy booster ang kailangan natin. Energy Kailangan booster. natin ng maraming energy. Pang ano yan? Alta Sociedad siguro. Hindi naman. Ikaw, ini-invite ka nilang pumunta doon. Basta punta ka lang daw doon. Next time, sige. Oo. Saan Be yan? there. Andyan lang sa may Sige. Uptown Center, Madison Street Corner, Uptown. Pioneer. Ilan ang kailangan? At doon sa New Grange, meron din. New Grange Kailangan nila po ng 2 staff nurse, female. Ang kailangan nila female kasi dripping eh. Mas Kailangan medyo magaan kasi magaan yung yung kamay. Pag babae, Okay, female, not more than 40 years old. Kaya pwede pa dito yung 40 and below. Pwede pa. 40 below. Pwede. A registered nurse or BSN with high level of IV insertion skills na yung basic skincare experience daw is advantage. Pero kung Okay. hindi naman, pwede rin. So, tawag lang. At ang maganda, Idol, basic salary with monthly incentives. Wow. Ang ibibigay. Monthly incentives. Oo, kaya urgent need na ito. Magandang benefits yan. magandang benefit. Siyempre, yung the usual basic benefits and may monthly incentives pa. May isang benefit siya. Yung, Oo. anong tawag? Anong sabi niya? Anong sabi mo kanina? Yung basic salary and monthly incentives. Monthly incentives. Plus yung mga benefits pa. Kasi hindi biro yung... Plus marami pang mga incentives. So, mag-dripping dami ka. maraming benefits. So urgent need na po yan. Look for Miss Tess. Number. Ang number po 507-7621. One more time. Ulitin ko 507-7621. At saan ulit yung lugar? Ang lugar, 2 daw na branch sa Mandaluyong. Dito po yan sa may Uptown Center sa Madison Corner Pioneer at yung isa sa may Okay. New Grange sa Timog. Sige. Alright? Apply na ho kayo. Apply na po kayo, Okay. agad-agad. At may bisita tayo ngayon, Idol, si Nanay Michelle, siya yung nanay. Okay. Sige. And then si Tita Rochelle. May bata rito? At saka yung grade 6 student. Huwag natin pakita. May minor kasi tayong involved dito. At Okay. ang sisti pala nito, Idol, kaya nga dapat parehas tayo, makakausap din natin yung math teacher na inirereklamo kasi daw namamahiya ng estudyante sa loob ng classroom. Hindi lang daw nakasagot, sinabihan ata ng masasakit na salita. Sige ma'am, kayo siguro pong kapag magkwento. akong teacher nung bata pa ako, ang dami ko ng salita tanggap dito. Ay lalo naman ako, mahina ako sa math. Kasi math ang pinakaayaw kong subject. Mali yun. Hindi mo dapat pinapahay yung bata. Magandang hapon po, Nanay Michelle. Magandang hapon po, sir. At sa tiyahin, si Nanay Rochelle. Opo. Good afternoon po, Good afternoon. Nakikinig na po yung teacher, nakikinig na po yung principal. Anong klase pamamahiya, Nanay Michelle? Sir, kasi nung time po, nung June 16 po nangyari po yon, may assignment po yung anak ko po. Nung pinasagot po siya sa assignment po nila, yung number 7 daw po, hindi daw po niya nasagot. Ano sabi po ni teacher? Sinabihan daw po siya yung may kasama pong panduduro na, Bobo. Sa harap ng mga kaklase. Opo. Tapos after daw po noon, nung ginawa niya po, nag-may-out po siya. Doon na po siya sa CR umiyak. Pero trauma sa bata. Yun. Sabihan kang bobo sa harap ng maraming pagdating po nung kaklase. nung after lunch po, nag-uwian na po. Hindi pa po siya ang nagsumbong sa amin kasi natatakot nga po siya. Ang nagsumbong po sa amin, yung kaklase niya po, nakapitbahay namin na ginanon daw po siya ng teacher niya. Sige po. Mr. Joffrey Hinsayas.
Math teacher, grade 6. Sir Geoffrey, magandang hapon. Sir Geoffrey. Sir, Hello po. magandang hapon po, Sir Geoffrey. Good afternoon. Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Kasama ko po si Ninya Taduran. Sige, sir po. Okay. Sir, nako, pwede ho kayo makasuhan nito ng child abuse. Alam mo ba yan? Opo, sir, alam ko po. Pinapahiya mo yung bata. Hindi naman po, sir, kasi... Minura-mura, pinagsasabihan mo ng mga masakit na salita. Hindi po, sir, hindi ko po pinagsabihan ng masasakit na salita. Ano lang pong sinabi mo sa bata? Yung pusang gala, sir, pero hindi sa bata na direct sa kanya, sir. Tapos kasi expression lang. Tapos yung sinabi ko, sir, na kasi nagpapasolve ako, yung mga batang patulong ng patulong, gusto nyo, paglaki nyo yan, pag patulong na kayo ng patulong, gusto nyo maging katulong. Sabi ko, para ma-motivate sila, sir, na sila sumagot ng sarili nila, sir. Okay, hindi sir ang ginawa mo raw sa bata, dinuro-duro mo raw. At sinabi mo raw, bobo. Hindi po, sir. Sir, Ibig sabihin yung bata, nagsisinungaling? hindi, sir, dinagdagan na lang po nila, sir. Kasi Dinagdagan? po, sir, Sige, yung bata kausap. Pasente, wag i-off cam natin yung bata, isa lang natin yung bata. Mas maganda diretso sa kanya. Sige, wag mahiya yung bata. Sige. Okay. Neneng na lang, sige. Para hindi natin ano yung kanyang pangalan. Ano bang ginawa sa'yo, Neneng? Noong June 16 po kasi noon, Ano eksaktong sinabi sa'yo ng teacher? baba daw po ako. Hindi lang po ako nakasagot sa pinapasagutan niya. Sinigawan ka niya? Paano pagkasabi? Sabi niya po, bobo ka. Ganun niya ako. Tinuro-turo ka, dinuro-duro ka. Tapos yung tsura ng Tapos po nanlilisik po yung mata niya, tapos nanggigigil po siya, ba sinasabi yon? Ayan Sir Geoffrey. Ayan galing na mismo sa bata. Nanilisik daw yung mga mata mo, tapos dinuduro-duro mo siya, sinasabi ng bobo, 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 at sa harap ng kanyang mga kaklase, napahiya yung bata, naiyak siya, pumunta sa CR at doon nag-umiyak. Child abuse po yan, sir. Alam mo ba yan? Opo, alam ko po yun, sir, pero hindi ko po dinuro-duro, sir. Sir, huwag ka na lang magsinungaling kasi kapag magsinungaling ka, itong batang ito, hindi ka patatawarin mga magulang, makakasuhan ka pa ng child abuse kaysa sa magpakumbaba ka na lang, humingi ka ng sorry, makipag-ayos ka, tapos yung problema, di ho ba, aminin mo na lang at, di ba, huwag mo na lang ulitin. Hindi ko po talaga yung dinuro-duro, sir, kasi per subject po ako, sir, Bakit yung bata pupunta rito, sir, kasama yung mga magulang at umiiyak? Hindi ko nga po alam kasi pati ako sinabihan pa na nung pumunta sila doon, yung complaint nila, tapos sinabihan pa pala ko na isa po akong addict. Nakita pa raw nila ako sa tambakan, sir. Nako. Yun po hindi ko nga alam, sir, kung bakit ganun ang nila sa akin. Wala naman ako. Kung maayos kasi ang pagtuturo mo, sir, sa mga bata, hindi ka naman isusumbong. Itong mga bata, sir, nag-react lamang to. Reactionary lamang po itong kanilang mga ipinapakitang kilos. Ano po? Opo. Kung maayos naman po yung treatment mo sa kanila, ba't kanila isusumbong? Kung hindi po sila napahiya, kung masaya naman po sila sa pagtuturo ninyo, bakit sila iiyak at pupunta rito at magsusumbong? Ganun lang po kasimple yun, sir, Di ba? Sir, kasi gusto ko lang pong matuto sila, sir. Ando na po tayo, sir. Well, there's no question na lahat po ng guro gusto matuto ang kanilang mga estudyante. Di ba? Of course, kasama naman talaga sa trabaho nyo yan para matuto yung mga estudyante. However, kung minsan hindi ka na nakapigil, siguro, nanggigigil ka, gusto mo agad-agad maging quick learner ang bata. At kapag hindi nasunod yung kagustuhan mo, nanggigigil ka at nangiinsulto ka, talagang tumutugma nga sa sinasabi nitong si Neneng. Kasi po, sir, Sir, maganda nga po, sir. Ngayon pa lamang naisumbong ka na kasi kapag ito po'y napahaba pa, tumagal pa, dumami pa ang sumbong, baka hindi ka na mapatawad. One of these days, makikita na lang kita sa loob ng kulungan at kinasuhan ka ng child abuse. Nagets mo? Ito, habang isa pa lamang po nagsusumbong sa inyo, Marami po kami, sir. marami na. Kaso nga lang Madami po kami, sir. hindi po sila nakasama. Gawa nga po na may mga anak po Dala sila. po namin, sir, yung mga statement dito po ng statement bata, po ng ng mga ibang estudyante. The way Yung na i-treat po sila, hinahawakan daw po sa polo, meron pong hinila po siya na braso, may pinangahan po siyang ganun sa pisngi. Ayan po, sir. Sinabihan pong bobo, tanga-tanga.
ito Ayan, pa. yung po yung statement po statement ng ng mga dalawang kaklase bata niya po, po. na sinaktan niya. Ito sir, meron pang 2 bata rito nag-execute ng statement. Bali, 3 section po, sir, lahat na nagre-reklamo po sa kanya, Sir, nako. Sir, gusto mo makulong? Tapos pagdating po doon sa kulungan sa New Bilibid Prison, doon po, yung mga kasama mong preso, sasabihan ka bobo, tapos nilalagyan ka ng pumada. Alam mo yung pumada, sir? Alam mo na kung sa ilalagay yun. At habang nakalagay yun, sasabihan ka ng bobo. Umiyak ka, humingi ka ng sorry. Alam mo ba yan, sir? Opo, sir. Hindi po naman talaga ako nagsabing tanga-tanga, sir, na ganyan. Sir, bakit magsusumbong ang napakarami ng estudyante? Not 1, not 2, not 3, but many students. Ito po, may mga affidavit sila. Grabe ka na, magsisunungan ka pa. Pag ito, sir, sinamahan namin sa Women's and Children's Day sa Camp Crame, swak na swak to, kulong ka, sir. Alam mo ba yan? Opo, sir. Maski hindi ko na idadaan to sa principal mo, sa DepEd, hindi na. Kasi baka sa DepEd, sa principal, baka paluin lang yung kamay mo, do not again. Pero pag sa Camp Crame, sir, pag kinasuhan ka sa Women's Children's Desk, hindi ka sasantuhin at makukulong ka. Sir, baka pwede rin sabihin ko yung side ko din, sir. Kaya nga, sir, pinagbibigyan kita kanina pa, kaya puro ka lang sinungaling, pinalalabas mo pang yung mga bata ang may mali at binabaliktad mo pa. Lalong na umiinit ang ulo itong mga magulang nandito. Mas makabubuti pa kung ikaw ay magpakumbaba at makipag-usap sa kanila, makipag-ayos at humingi ng sorry at hindi na ulit, baka patatawarin ka pa nila at hindi na siya magdidemanda. Kasi kung ito sir nagmamatigas ka, didemanda ka nilang child abuse, kulong ka rito, sir. Alam mo ba to? Yes, sir. Kung ikaw ay kinukonsinti ng iyong principal, hindi ka konsinti ng husgado. Alam mo yung mga husgado, maawa sa mga bata. Pag nakita nito mga bata na umiiyak at di ba, nanginginig sa takot, nako, di ba? Opo, sir. Sisentensya ka agad ng husgado. Sir, yung anak ko nga po ngayon, sir, nag-ano nga po siya, hanggang ngayon daw po, pag pumapasok daw po siya sa school, natatakot pa rin daw po siya. Kita mo yan, sir? Kasi Kaya, umiyak po gusto talaga po siya. mangyari ng principal, ilipat lang po siya ng ibang grade, which is hindi po kami nag-agree talaga. Pero with due respect po sa process na sinasabi po nila, wala po kaming magawa. Kaya lang po, after a week po, hindi pa rin po niya tinitigilan yung pamangkin ko nagtitraining po sa volleyball, tinitingnan po niya ng masama. Doon po siya malapit kung saan po nagtitraining yung bata. Kaya yung po yung nag-pursue sa amin na talagang i-follow up na po namin yung So hinaharas pa niya yung bata? Opo, nagpo-provoke po siya, sir, talaga. Yung mga bata po nagsusumbong, Yung mga involved kaklase dun po, sa yung involved po mismo yan, sa si case. Kathleen Andal po involved. Alam mo, Mr. Kinsayas, kasuhan na lang kayo namin ng tawagan mo ngayon Women's and Children's Desk. Makukulong ka, Mr. Geoffrey, makukulong Sir, tsaka ka. yung sinasabing pinagbibintangan po namin siya na nagda-drugs, wala po kami sinasabing kami ganun, sinasabi. sir. It's just a suggestion po. Nagsuggest lang po kami kasi nga po, ang father ko po is a public servant, sir. Okay, ma'am, naintindihan ko na yan. Mr. Geoffrey, Sir. nako, malaking kaso itong kinaharap mo. Mr. Principal, Reynaldo Yakit, magandang hapon po, Sir Ray. Good afternoon po, sir. Anong gagawin mo rito? Kasi kung hindi mo kayang disiplinahin itong bata mo, kami po magdidisiplina at pakukulong po namin to. Ginagawa na po namin, sir, yung process. Anong process na sinasabi mo? Ang process, hanggang ngayon yung guro nang-aasar pa dito sa mga biktima niya, pag naglaro ng volleyball, pinupuntahan at tinititigan at kung ano nang ginagawang klaseng pangharas, pangungulit. Actually, sir, sinasabihan ko lang po nung sinabi sa akin po. Hindi nga yan po sir ang gusto ng hindi yan ang gusto ng mga magulang. Ang gusto ng mga magulang, alisin na sa eskwelahan at ilipat na sa ibang eskwelahan. Huwag po sa ibang grade. Tanggalin. Kasi po may proseso po yan pag Baka naman boyfriend mo ito. Baka kaibigan mong lalaki ito. Hindi po. Baka mag-boyfriend kayo, magkaibigang lalaki. Hindi po. Ikinakampiyan mo pa rin, ayaw mo siya mawala. Siguro gusto mo siya makikita doon palagi. Sinasunod ko lang po yung sa proseso. Kasi hindi No po sir, I don't think so. I don't believe that. Talagang kung ang pakay mo rito ay madisiplina ang iyong taong nagkasala at ikaw ay may pagmamalasakit sa mga estudyante mo na mga bata at may awa ka sa kanila,
you'll do the right thing, which is gagawin mo lahat na magagawa mo, ilalakad mo sa DepEd na mapabilis yung proseso, na matatanggal na ito sa eskwelahan mo at malipat sa ibang eskwelahan habang inimbestigahan siya para hindi na makadagdag sa problema sa mga estudyante, which you're not doing. Kaya nga naisip ko na baka boyfriend mo ito, kaibigan mo lalaki itong si Joffrey. Mag-boyfriend kayo, magkaibigan lalaki kayo. Di ba? Sige po, sir, ano ko po sa division office po. Hindi nga, ang gusto ko lang malaman, kasi sir, kung hindi, pati ikaw sir, isasama namin sa mga kasuhan, believe me, kaya mo ba o hindi? I-refer po kasi sa DepEd po yung pag ganun eh. Makinig ka muna. Miss Edna Ramirez, Legal Affairs ni Yusek Alberto Muyot ng DepEd. Magandang hapon po, Ma'am Edna. Ma'am? Ma'am? Miss Ramirez? Yes po. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Ma'am, ito pong si Mr. Geoffrey Quinsayas. Ang dami na pong reklamo. Ginagawa niya po ay inaabuso niya po ang mga estudyante. Meaning, pinagsasabihan niya ng mga sasakit, iniinsulto niya, dinuduro-duro niya. Child abuse po ang tawag dito kung tutuusin. At ang masaklap pa nito, kapag nagreklamo yung mga estudyante, hinaharas niya po itong mga estudyante nagreklamo, yung kanyang biktima, sinusundan-sundan niya, di ba? At dinadagdagan niya pa yung sakit na idinulot niya sa estudyante. Ngayon, ang gusto mangyari po ng mga magulang na nandito, para mabawasan na po yung sama nila ng loob, matransfer to sa ibang eskwelahan, meron na mga proseso-proseso pa. Ba't di na-transfer natin ngayon? Ano ba mas mahalaga? Yung proseso para sa binibintangang gumawa ng kasalanan o proseso para sa mga estudyante na nasasaktan? Sir, tatanong ko lang po sana kung naka-air po ako. On air po tayo, Ma'am Edna. Miss Edna? Wow. Ganito na ba ngayon sa DepEd? Sir, alam niyo nga po, sir, kaya palalo po kami nagporso na ituloy po dito yung demanda. Dahil nung pumunta po kami ng DepEd, hindi po kami nasikaso po. Kailangan daw po Kailangan pa daw po nakanotaryo po yung complaint mga namin. complaint po. At saka po sir, may dadagdag lang po kami. Lumapit na rin po kami sa division head po ng Pasay. Kinumplain din po namin yung pagstay niya po dun sa school ni Mr. Quinsayas. Then as per investigation and validated, sinabi po niya sa amin na totoo daw po nag-i-stay sa kantin yung teacher Doon na po yun. nakatira po Doon po siya. nakatira. Wow. Itong sa kantin nakatira? Opo, Doon po sa may doon sa may ano. storage room po ng kantin. Tapos Itong si... Mr. Opo, Quinsayas tapos po. sabi nga po nung division, nagtataka nga kami sa kanya eh. Ang Nagpapautang. sabi, mayaman daw, mapera daw, may kotse, nakakapagpa-5-6 siya. Pero bakit wala siyang bahay? Tsaka Yun po yung- powerful daw po yan dahil masteral Popular teacher, daw po popular siya. dahil president Dahil ng faculty po. president kaya daw. nga, nagulat ako ba't tayo binabaan ni Miss Edna Ramirez. Wala ba tayo matawagan sa DepEd? Wow, mas matindi Tapos pa pala. sir, tinatanong po Ma'am, namin sandali, ma'am. Alam ko na po lahat, ma'am. Sandali lang po. Tawagan nyo nga itong si DepEd Secretary. Buti pa, di ba? Parang mas matindi pa yung kay Brad. Sino to? Oo nga eh. Yung sino ba yung dating DepEd? Ma'am, sandali, ma'am. Ako na lang po, bahala. Sino ba yung sa DepEd Secretary? Oo, yung natin? former, sino na nga yun? Mas matindi pa pala itong bagong DepEd Secretary natin. Hindi natin makakausap. Tawagan nyo yung DepEd Secretary. Tawagan nyo yung Malacanang Action Center. Secretary Briones, baka. Grabe naman to. Binabaan pa tayo ng telepono. Masyadong arugante na itong mga taga-DepEd Ma'am, naintindihan ko. Let me just do my job here, okay? Kakampi niyo po ako. Alam ko na po lahat ng kasalanan. Demonyo na po ito. But ako na lang po muna. Okay? Okay. Tawagin niyo itong DepEd. Nakakait ng ulo to Di ba? Tawagan si Secretary. Alam ko si Leonor Briones, si Secretary ng DepEd, nakausap ko na dati noon eh. Di ba? In fact, siya pa nga mismo tumawag sa Kasi akin. Brother Luis ba yung dati? Ay, kung gano'n, mas Naalala matindi ko, pa pala itong panahon ngayon. Di ba? Mr. Yakit. Sir, ako, sir. Sir, Pa, sir. masyadong powerful ata kayo dyan. Pati yung DepEd, kinakampihan kayo. Binababaan kami ng telepono. Gano'n na ba kayo ka-powerful dyan? Kayong dalawa ni Mr. Quinsayas? Ay, hindi po, sir. Hindi po. Kaya pala malaking ulo nito si Mr. Quinsayas dahil pati yung DepEd kumakampi po sa kanya. Di ba, sir? Sir, naintindihan mo sinasabi ko? Opo, sir. Opo, sir. May anak ka ba, sir? Wala. Wala pa po. Wala pa. Pareho kayo ni Mr. Quinsayas, walang anak. Pareho mga matandang binata. Opo. Magkaibigan lalaki nga talaga siguro kayo. Anyway, sir, sasabihin ko sa iyo, ito pong nararamdaman ng mga magulang, masakit po ito. Di ba? Opo. Iniinsulto yung kanilang mga anak.
Now ngayon, matapos may insulto kayo ng mga anak, masaktan, nagsumbong yung mga bata, di ba? Tapos ngayon yung mga bata, matapos masaktan, dobleng pasakit, harasin pa ng teacher. Tapos ngayon, ang matindi, yung teacher sa halip na parusahan, hindi may proseso daw. Mas importante pa yung proseso sa guro kaysa proseso sa mga estudyante. Dapat ang proseso doon po sa mga estudyante. Nag-guess nyo, sir? Sige po, sir. Sir, kaso ang nangyari, sige kayo na sige. Kaya nga po napunta na sila dito sa amin dahil hindi sila nakakuha ng hustisya sa inyo. Tawagan nyo na lang ngayon yung Women's and Children's Desk. Diba? Women's and Children's Desk. Hindi nga, sir. Masakit itong ginagawa sa kanila. Attorney Jean Lituskin. Magandang hapon po, Attorney Jean. Odette, kung bababaan lang tayo nito, wag na. Attorney Jean? Yes, good afternoon, sir. Ma'am, bababaan niyo ba kami ng telepono? I have never done it in my entire life. Very good. Sir. Okay, so what can I do for you, sir? Kasi kanina man, binabaan kami ng telepono bastos po yung... May I know, sir, kung sino man po yun? Anong pangalan? Sige, Odette, isulat mo yung pangalan. Sino po yung bumaba, sir? Yung Edna Ramirez ba yun? Si Miss Edna Ramirez. Yes, sir. So, Miss Edna, from the same school? Hindi, ma'am, kay Yusek Alberto Muyot. Sige, noted, sir. So, sir, how may I help you po? Actually, I got already a certain complaint from grade 6 student, Sophia Carel de Terra. Ma'am, Yes, sir. Ito mga bata, grade 6 students ni Mr. Kinsayas, binabastos po ng guro. Mr. Kensaya, sir. Opo. The name of the teacher. The name of the teacher. Sila po ay iniinsulto. Okay, sir. Okay. Sir, as far as I'm concerned, sir, no? So, this is actually something that can be dealt with by DepEd Order number 40, yung ating DepEd Child Protection Policy. Okay. And so far as the admin case naman ni Sir Kensayas, yung DepEd Order 49 naman, yung series of 2006. So, sa child protection, sir, the school principal should convene the CPC, yung Child Protection Committee. Okay. Opo. Okay, very yes, sir. good. Very good. Ma'am, makasingit. Child sir. protection. The problem, ma'am, is there is no protection for the child. The one being protected here is Mr. Kinsayas. Why? Let me finish, ma'am. Why? Okay, sir. Number I'll one, be noting, sir. si Mr. Kinsayas, sa halip na mai-transfer sa ibang eskwelahan, pinapayagan ho siya, matulog pa po mismo sa loob ng eskwelahan, sa loob ng campus. Okay, sir. So, Now, okay, ma'am, sir. ang nangyayari, Okay. ma'am, matapos malaman ni Mr. Kinsayas, ma-identify niya yung mga nagsusumbong sa kanyang estudyante, sinusundan-sundan niya, hinaharas-haras so far, sir, niya. right now, Mr. Kensayas is still the teacher of our grade 6 students. Exactly. Ang gusto po ng mga Okay. magulang, kung pwede sana, ma'am, matransfer muna sa ibang eskwelahan. Okay. So I'll be taking note of the request of the parents, sir. But so far, we will be checking if actually, as far as I know, there's no, actually, the teacher who is causing allegedly the abuse should actually be at least temporarily removed from the section. And I will be reverting to the principal, sir, kung medyo... Not only from the section, ma'am, not only from the section, dapat ho from the school. Kasi nga po, Baka may ginagawa pang harm, sir. no, Teacher. hindi lang po yan. Okay. Hindi lang po yan. Masakit po para sa mga bata na makikita pa rin po yung pagmumukha ng teacher na ito sa eskwelahan. Yung mga bata Sige, po, sir. We will find out kung hindi na po merong- napapasok yung ilang mga bata, ma'am. Oo, They sir. no Yes. longer want to go to school. Okay, sir. So, actually, sir, kung may ganong fear na ayaw nang pumasok, talagang importante may guidance and counseling ngayon sa mga bata. Okay. Na kahit paano, matulungan natin silang ma-counsel, ma-therapy. Na yung incumbent fear na sinasabi nila na si Teacher Kensayas mag-create pa rin ng same verbal abuse kasi parang may tinatawag na silang bobo ba, sir? Yes, ma'am. Tsaka Opo. Diyos ko, tanga ba, sir? Tapos ma'am, dinuduro-duro Opo. pa. Ma'am, Okay. ma'am, bakit Sige, sir. hindi na muna natin i-pull out itong si Mr. Kinsayas tapos dalhin po sa DepEd main office. Doon na lang po muna siya. Sige, sir. Pero so far nga, the due process will still be
parang will still be taken into consideration. Sandali lang, ma'am. Opo. Sandali lang, ma'am. Ma'am, sama mas importante, yung due process para kay Mr. Quinzayas o yung kapakanan po ng mga batang estudyante na nagkakatrauma na po silang lahat? Saan po mas actually, importante? sir, it's the best interest of the child. So, Okay. the parents should manifest through a proper document then or para naman po, sir. Yes, ma'am. The Opo. problem, Yes, ma'am, is sir. pumupunta sila sa DepEd, binabastos po sila at hindi sila Saan entertain. po DepEd, sir? Sa NCR po, NCR sa po. may... Saan po? DepEd Quezon City NCR po po. sa Quezon City po. Ah, We talked to Ma'am Baby opo. Tabamo. Si Ma'am Michelle po ito, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, this is Attorney Jean po from DepEd Pasay. So, we apologize, no, if ever you feel aggrieved, no. So, we may siguro dealt with the problem, gaya nga ng sinasabi nyo, may fear. So, maybe we can really look after our kids. Kasi ako din po, nanay din ako ng Good. mga... Opo, so Good. we are really after making sure that our children are not parang psychologically affected. Okay, Although, okay, opo, makasingit, sir, ma'am. For opo. the meantime, sige, kung ganun po pala, For the talagang may meantime, concern kayo sir, ay- sa bata. Nasaan na bang class si Mr. Quinzayas? Si Mr. Teacher pa rin Quinzayas- ba nila? Inalis na ba ni Sir Hindi pa Principal? po. Si Mr. Quinzayas, ma'am, ay pag-alagala pa rin po sa campus. In fact, nakatira po siya dyan sa loob ng campus. Okay, noted, sir. Pero so far, sir, yung teacher nila ngayon sa math, si Mr. Quinzayas pa rin ba? Siya pa rin, hindi na po. Sa grade 5 po, sir. Sa Pero grade Transfer five po siya na. sa grade 5. Transfer lang po siya sa ibang section. Opo. So, medyo naging immediate yung response ni Principal na ma-remove away yung cause ng verbal source ng abuse Okay. sa ating mga grade 6. So, sir, from there, kung meron pang ginagawa itong si Mr. Quinzayas against our grade 6 and even other students, yun na po siguro yung parang gagawin din natin ng maayos na proseso. Alam mo, ma'am, para ma-avoid. Alam mo, Opo. ma'am, ang advice ko lang dito sa inyo, kasi we're talking about kids, okay? Now, kung meron man po sana inabusong bata na isang guro, dapat ma'am hindi lang tinatransfer ng section, dapat ma'am tinatransfer ng ibang eskwelahan kasi nakakaawa po yung bata. Pag pumasok ang bata sa eskwelahan, ibang section na nga siya, pero pag nakikita niya yung teacher, bumabalik ulit yung sakit at trauma sa bata. So how would the wound heal? Paano po mawawala po yung sama ng loob at sakit Yun, sa sir. pakiramdam ng Yun. bata kung araw-araw nakikita pa rin yung guro doon sa eskwelahan? Di ba, ma'am? Ang pinaka-solution po. And then, ito nga po ang dahilan kung bakit karamihan sa mga estudyante tamad na magpasok sa eskwelahan kasi sir, to kasi the inisip nila, makikita pa rin namin si teacher doon pagpunta namin sa eskwelahan, nandoon pa rin eh. Siguro naman, sir, ito ay isang teacher lamang at mas marami pa rin teacher yung pwede nating makita sa school na may care, may love, totoong second parental authority over them. Plus yung mga parents natin na susupport po sa kanila na we are doing Ma'am. our... Yes, sir. Ma'am, you're listening but you're not hearing me. Ang sinasabi mo kasi hindi lang siyang isang teacher lang ito. Ma'am, ang sinasabi ko, itong si teacher, makikita pa rin po, magsasalubong pa rin po itong mga biktima sa eskwelahan dito sa teacher na ito. Pag nakikita po rin itong teacher na ito, bumabalik ulit yung sama ng loob nila sa teacher. Mas maganda yung teacher, alisin po muna sa eskwelahan, ilipat po sa ibang eskwelahan. Sir. Actually, sa department order naman, sir, with respect to admin case ni teacher, doon naman papasok nga na kailangan pong iproseso natin para di rin po mabalikan ng abuse of authority yung school principal. So, it may take some time, pero maghintay po tayo for further development siguro kasi it will be also harsh kung outrightly, so transfer actually from other school without the consent of the teacher kung hindi pa naman proven. Pwede rin, so, Ma'am, yes, sir. marami Opo. po nagreklamo, hindi lang po isa eh. Okay, sir. So, mga ilan sila, sir? Ma'am, natatawang sila. Ilan, ma'am? Ilan sila? Bali, ma'am, sa section po sa section 1 Anong po. section sila? Section one. Section po. 1 po sila, ma'am. Section 5 po one. sila doon. Okay. Ano, ma'am, yung may fast learner po ba dyan sa Rivera? Hindi ko po alam yun, ma'am. Eh. So, ma'am, Basta this nasa is Ma'am section 1 po Michelle, sila. no? Yes, So, ma'am. Okay. So, saang year level na ba nilipat si Mr. Quinzayas? Sa grade 5 po siya nilipat, ma'am. Pang-umaga po ba yun? Anong shift po ba ang grade 6?
Pang umaga po, yung Pang grade 6 umaga. po. Pero yung anak ko po kasi, bumabalik po siya sa school after lunch. Nag-ano po siya, nagpa-practice po ng volleyball, ma'am. Kaya nakikita Okay. pa rin niya si Sir Joffrey po So doon. ganito ma'am, no, Sophia, since open naman po siya sa inyo, may as well, pag may ginawa pong any attempt or actual verbal abuse ulit or any kind of abuse. Pero actually po, yun nga, it's our task to make the school safe and secured for the children, right, ma'am? Ma'am Michelle? Yes, And ma'am. sino po ang coach niya sa volleyball? Si Sir Angelo Mortel. So, anong oras naman po yung kanyang practice? Everyday ba yan, ma'am? Yes, ma'am. Everyday. So, anong oras po sa hapon? Bali, 1:30 po siya, ma'am, pupunta ng school po. 1:30. Tapos, Hanggang saang 5 po. venue nila, ma'am, ng practice? Doon lang din po sa may loob ng school lang po. Saan po specifically doon? Malapit po siya doon sa may guardhouse po. So, meaning to say, yung fear natin na baka something wrong will happen, medyo may pagka-remote naman ng konti. Although ang fear natin, baka makita niya tong si Mr. Hindi, Filipino. actually, ma'am, sorry, makisingit lang po. Ako Oo. po yung tita ni Sofia, no? Actually, okay. ginagawa na po niya ever since po na nag-complain kami, no? Na every time nagbabalibol po, pupunta po siya doon sa my guard, which wala is bang malapit klase ito? po doon nagbabalibol yung Siguro, ma'am, bata. no? Okay. So, Tinitingnan I will- po niya ng masama. At hindi lang po yun, pati po yung ibang classmate niya po na nag-complain din po. So, ma'am, may I know also the tita, no, Ma'am Michelle? Rochelle. Rochelle? Rochelle? Yes po. Ma'am Rochelle, so anong oras from 1:30 po yung practice? Andito po, based on our record, it was happened, yung practice, Hindi, ma'am, yung practice, 1:30 to 5 o'clock in the 5 afternoon. o'clock. So, everyday yon. Yes po. May break time ba sila dyan? Do you have break time? So, everyday, they get to practice volleyball. Yes po. And si Mr. Angelo yung coach. Yes po. So, meaning to say, Ma'am Rochelle, it's Mr. Angelo's parang lookout na walang pong sino mang co-teacher or personnel or outsiders na gumawa ng masama po kay Sophia. Tama po ba? Other than the principal should make sure that those who come back after their school hours. Ma'am, Opo. makasingit, ma'am. Opo. Alam mo, ma'am, kanina pa ako nakikinig pero nanggigigil na po ako. Listen, ma'am, Kasi sir, we're trying. I know, ma'am. I know, ma'am. Opo. Okay. Ano po anong guarantee may bibigay nyo sa estudyante na one of these days, sinumpong na lang po ito ng kademonyohan, ito si Mr. Quinsayas, nagwala ho ito, naghurmentado, at pinagsasakal niya po, pinagsasaksak niya yung mga estudyante na nagsusumbong against him. Can you guarantee their God safety? forbid. Opo. So, Kaya nga, yun nga po, sandali lang, sir. ma'am, can you guarantee Based- their safety? So ano pong gusto niyo mangyari? Yung mga estudyante lang po, alis Oh, sa sir, eskwela. hindi. Ma'am, sandali lang po, Diba? ma'am. Ako muna, ma'am. Kanina pa kayo tanong sa kanila. Ako naman po, ako magtatanong. Hihintayin niyo po ba na ito mga magulang ang mismo magtatanggal na ng kanilang mga estudyante sa eskwelahan at ililipat na lang? Would you sacrifice that many students against one teacher? Of course not, sir. So, Okay, kasi ma'am, actually, kung ako po yung magulang, ang gagawin ko po, matigas pa lang eskwelahan, aalisin ko na lang po yung estudyante ko at ililipat ko lang po na ibang eskwelahan para matapos na. Kasi kinakampihan yung teacher eh. Kasi nga po, hindi, yung wala po dapat kampihan. kasi sir. ma'am, walang guarantee na itong si teacher, kahit na sabihin natin from 1 to 30 to 5, kung anong oras mga pinagbabanggit nyo, na, Galing din po kay ma'am. kaya nga po ma'am, Rochelle. ano nga guarantee ma'am kung one of these days, bigla lang ito nag-orimentado kasi pinapayagan pa rin po makapasok niya sa eskwelahan yan, nag-orimentado to, sinadya niya si Michelle, sinadya niya itong mga estudyante niya na nagsusumbong against him, sinadya niya sa classroom o sa volleyball at bigla niya pinagsasaksak. Ano pong guarantee na hindi mangyayari ito? Actually, sir, there's no guarantee. Exactly. Oo, Now, okay, ma'am, ang guarantee na hindi mangyari yan, kapag tinasper mo siya sa ibang eskwelahan at sinabihan doon sa guard, wag na papasukin tong teacher na ito kasi ayaw ng mga estudyante. Sir, hindi rin guarantee kapag transfer natin siya sa ibang school, Oh, that's diba? no, ma'am, that's So, a right guarantee. now, sir, we Ma'am, sandali are- ma'am, excuse me, ma'am, I'm sorry Opo. Guarantee po yan kasi kapag tinasper sa ibang school and then sasabihan doon sa guard, di ba meron kayong guard? Di ba? Meron. Oh, di sasabihin doon sa guard, wag nang papasukin si Mr. Quinsayas. Hindi, sir. Sandali lang, sir, ma'am, sandali lang, ma'am. Kasi ban siya sa eskwela na ito, nakalipat na siya sa ibang eskwelahan, wag na siya papasukin dito. O, guarantee na yan na walang mangyari sa mga estudyante.
Okay, sir. So, I had to ulit refer po sa DepEd order pa rin on administrative cases sa teacher. Okay. Opo. So, may I na lang po request our parents na Sa ma'am, to bear sandali with ma'am, the ha? system. Sandali ma'am, ha? Opo. Colonel Emily Buna, Women's and Children's Protection Desk ng CIDJ. Colonel Ibunaw? Tawagan mo si Colonel Buna ulit. Odette? Colonel? Sige ma'am, ano sinasabi niyo po? Attorney? Okay. Nawala Now, Sorry based po. on the DepEd Order 40 sa ating Children Protection Series of 2012, we make sure that immediate attention be given to children who were exposed to abuse. So Okay. dito, sa kaso ni Teacher Cansayas, may verbal abuse na nangyari. Tinawag na bobo, tanga yung kanyang mga estudyante. At syempre, nagkaroon ng fear. Yung mga bata, takot, mga grade 6 po ito. At so far ngayon, request ng parents na ilipat si Sir, Yes. Mr. Seven Escolar. Cansayas, sa ibang School. at alisin doon sa Rivera Elementary School. Ilipat sa ibang school, opo. So ngayon po, I asked the guardian, the auntie of Sophia. So how come meron pa ring fear si Sophia? Hello? Opo. Yes, sir. Despite na si Teacher Cansayas immediately was taken away from that section, si grade 6, section 1 ng principal as immediate response to the complaints of the parents. Ma'am, Yes sorry po. ma'am, wala tayong napupuntahan dito. Hindi nyo pa rin talaga naintindihan ma'am, akala ko magulang kayo. Ang sinasabi nga po nila, kahit nasabihin na natin, nilipat na po sa ibang grade at hindi na magkakaiba na po yung schedule nila, pero nandoon pa rin po yung posibilidad na magkikita pa rin sila sa loob ng school at maharas pa rin po yung mga estudyante. At one of these days, ito, opinion ko na lang, one of these days, palayo lang po, baka inabot ng topak itong si Mr. Cansayas, baka manaksak na ito, manakal ng mga estudyante na nagreklamo against him. Ang suggestion ko po kanina, ma'am, sana ma'am, ilipat na lang siya po sa ibang school at pagkatapos, pagsabihan yung guard na wag na muna siya papasukin sa school na yun habang investigahan nang sa gayon, safe na po yung mga estudyante, period. Very simple lang po yung explanation ko, ma'am. Hindi pa ba Kasi, maintindihan ma'am, ng DepEd? Okay, sir. We note your Diba? actually your Oh, request. ma'am, sandali ma'am, makinig kayo makinig kayo ma'am. Colonel Emily Buna, Women's and Children's Protection Desk. Magandang hapon po, Colonel Bunaw. Good afternoon po, Sir Rafi. Ma'am, hindi namin ma-resolve to siguro ma'am, kaya makaresolve nito. Opo. Andito ngayon ng ilang magulang ng mga estudyante na nakakatikim po ng pang-aabuso, verbal abuse, galing po sa isang teacher. Dinuduro-duro po yung mga estudyante at pinagsasabihan ng bobo. Now, ang ginawa po dito sa teacher, transfer lang po ng ibang section. Pero nakikita pa rin po ng mga estudyante yung teacher at nandun pa rin po yung fear ng mga estudyante na baka magkita sila sa loob ng campus at one of these days, sila po ay masaksak at masakal ni teacher. So ngayon po, dalawa po ang iniisip ko rito. A, sana i-transfer si teacher sa ibang eskwelahan pero ayaw po ng eskwelahan kasi meron daw po mga proseso. So sa nakikita ko, mas importante sa kanila si teacher. Ma'am, sampahan na lang natin ng child abuse itong teacher para matapos na. Basta po pagka may complainant po, pwede naman po. Kung Okay. as long as meron pong may magrereklamo, so pumunta na lang po dito sa opisina, pwede naman po at kukuha na namin ng statement yung mga complainants natin. Okay. So ngayon ma'am, Para sa child abuse I'll get your expert opinion kasi po itong DepEd hindi kami nagkakaintindihan eh. Dito po sa senaryo na kung saan sa eskwelahan po, ito pong teacher na nang-aabuso ng mga estudyante, nilipat lang po ng section pero nandoon pa rin po sa campus. At nakikita pa rin po ng mga estudyante. Opo. At natatakot pa rin po yung mga estudyante dahil sila po ay kapag nakikita sa loob ng campus, tinititigan ni teacher, nilalakihan ng mata, tinatakot. Opo. Di ho ba dapat ma'am may transfer na ito sa ibang eskwelahan? Hindi ko po kasi saklaw po yung proseso ng ng DepEd. Hindi. Alisin po natin yung DepEd. Kung kayo po ang tatanungin bilang sa Women's and Children Protection Desk sa kapakanan ng mga estudyante, sa mga bata. Siguro po kung masasampahan po natin ng kaso yung teacher po, tapos po makikita po ng fiscal na there's probable cause. Baka po ito na po yung mga gamit para puro
maiisip ko talaga na maialis na po doon sa area yung teacher. Kaya kung sa ngayon, Okay. Sige na. Sige, tawagan natin si Colonel Libunaw. Ma'am, naubos na po yung oras. Sorry po, ma'am. I have to cut this off. Okay Ang dami lang po, hong sir. nag-aantay po, ma'am. Sayang, kawawa naman iba. Okay lang po, sir. Tapusin natin to. Ma'am, samahan namin kayo sa Kamkrame. Salamat po. Thank you po, sir. Salamat po. Okay. Thank you po. Next. Wanted. Alright, sige. At mag-news break muna ba o isa pa? Okay. At ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K battery, Dare to compare J&T Monoblock tables and chairs. Tried and tested ang tibay pambansang plasticware J&T. At sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drug stores and supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:25 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang cocodel nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Para naman po sa mabawang paa, mabawang kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron naman po tayong fungi na sabon. Tumawag lamang sa 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Your health means everything. Drink Organic Acai. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic Acai. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic Acai. Organic Acai. Organic Acai. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras, 3:26 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Matag-ob Leyte Mayor pinasususpinde ng Ombudsman dahil sa illegal na paggamit ng municipal vehicles. Umaaksyon si Zoni Esguera. Dahil sa illegal na paggamit ng government vehicle, suspended ng Office of the Ombudsman si Matag-ob Leyte Mayor Agustin Pedrano Sr. Makaramang patunayan ng Ombudsman na ginito ito sa kasong simple misconduct. Pinatawan si Pedrano Sr. ng 1 buwan at 1 araw ng suspension. Makaramang patunayan ginamit ito ang Nissan Urban na pag-aari ng munisipalidad ng walang kaukulang dokumento. August 2013 nang mahuli ng Oplan Red Plate Task Force sa Ormoc City ang sasakyan na minamaneho ng aide nito na si Ramelito Parap sa ang alkalde. Hindi umano nakapagpakita ng free ticket ang driver nito. Patuloy umano ni Pedrano na ginamit din ang naturang sasakyan dahil ito ang pinakamabilis na paraan para makarating sa paggamutan. Emergency situation daw ito dahil nakakaranas siya ng hirap sa paghinga
ng pagkakataong iyon. Pero ayon sa ombudsman, hindi nakapagpakita ng ebidensya ang mayor na siya ay nagpatingin nga sa doktor. Bukod pa siya hindi nakapag-submit ng trip ticket na nagsasabing emergency ang sitwasyon. Maging ang driver na si Parak ay napatunayan din ng napatawan din ng kaparehong parusa. Sakaling wala sa serbisyo ang respondent, ang parusa ay pagmumulta naman ng katumbas na 1 buwan na sahod ng mga ito. Umaaksyon, Sonia Reyes de Sierra, Radio 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 3:28 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water, packed with minerals your body needs. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Henry Sumarago, maayos at walang aberya ang lagay ng trapiko sa bahagi ng Katipunan mula CP Garcia hanggang makarating ng White Plains, habang nagkakaroon ng pagbabagal ng traffic sa kabilang panig bago sumapit ng Ateneo. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Victor Harina, may kaluwagan ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Ortigas Avenue mula Meralco Avenue hanggang makapasok ng C5 Road, habang stop and go ang sitwasyon ng trapiko sa kabilang panig sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Henry Sumarago at Victor Harina para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ano, kumusta?
Po, Oro Gold po yung pangalan, baka ginto nga po talaga. Grabe sa presyo. Oh, Gulat ka lang. Ano ba nangyari? Ano bang, Ano sige po, po, ang Father's Day po noon, tapos naglalakad kami ni Mama dun sa Okay. sa mall nila. Tapos may lumapit kay Mama. Okay. Sabi, itry daw yung product sa loob. Eh, may pinahid-pahid dito sa kamay ni Mama, may natatanggal dun sa dead Yung skin dead. daw yon. Hindi pumasok kami sa loob, nag-alok siya ng mga product. Una yung multivitamin peeling, yun daw yung ginamit niya dun sa kamay ni Mama. Tapos daw, pag binili daw yun, may free daw na facial. Kasi Father's Day. Dalawa daw yung free na facial. Ako, pati yung mom ko. Eh di, dahil sabi nila 6,000 daw yung facial 5,100. nila. 5,100 yung facial nila. Eh, opportunity na rin yan. At saka may pinapakita silang picture ng mga artista na doon daw talaga nagpapafacial yung mga artista na yun. Feeling ko po yung mga picture na yun, yung mga dumadaan lang po sa Resorts World Manila, nagpapapicture lang yung mga sales personnel. Tapos po nung nasa loob na kami ng facial, kasi po, inislash na po yung card ko ng 23,300 pesos po yung unang dalawang item. Sa loob ng facial po, may lumapit sa amin na pangalan is Corinne. Ano po siya, skin specialist daw nung store na yon. Tiningnan po yung mukha ni Mama, sabi niya, may eczema ka, eczema. Tapos kakalat daw po sa katawan ni Mama pag hindi daw naagapan. Kaya po kung anong binigay niyang item na para kay Mama igagamot is, ayun, binigay lang niya, nagbigay lang siya ng listahan dun sa assistant niya, si Noemi. Tapos pinalipat po kami sa kabilang facial room. May nilagay na namang bagong mga mask sa Okay, mukha so ni in Mama. short po, anong nangyari? So, ayun po, kinuha yung birthday namin, kinuha na po yung credit card namin dun sa pangalawang room. Tapos pag labas po namin, bago kami lumabas dun sa facial room, may pinainom po sila sa amin. Tapos paglabas namin, kinukuha na namin yung item kasi tapos na rin. Tapos tinigilan po kami. Ang sabi, ma'am, yung hawak niyo po, 355,000 po yan. Yun yung price nila, sabi nila. Tapos gagawin na lang namin 255, ma'am, para sa inyo kasi magandang customer kayo, ganyan. Tapos biglang sabi ni Mama, hindi namin kailangan yung item na yan. Kaya ibalik mo na yung credit card sa amin. Sige po, ito na po. Mrs. Opo. Nona Pilapil, head ng Luxy Brand Global Inc. Ito po sila. Apa. Magandang hapon po, Ms. Nona. Mayor? Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Ay, good afternoon, sir. Good afternoon, Mr. Tulfo. Opo. Ma'am, andito po sa aming studio ngayon. Ito pong mag-ina, si Miss Jadel at Miss Delia Abilie. Abilie, opo. Opo, na-charge po yung kanilang credit card ng more than 300,000 pesos. 268,700. Opo. At sa kanila pong palagay, sila po inamodus. Okay, yes, sir. Opo. At hindi po nila kailangan itong mga produktong ito. Okay. Na sweet talk po sila. And Okay, yes, sir. they want this product returned. Okay, sir, the matter, is it okay if I talk now? Sige po, yes ma'am. Opo. Ma'am, sir, the matter had been brought to our attention 2 weeks ago. Yes, and ma'am. for which, kinausap ko na po at tinawagan na si Miss Abile, yung anak po. Opo. The younger Abile. Opo. Opo. Nakausap ko na po siya and I actually invited them to a meeting last week. Opo. Na sila rin naman po ang nag-set ng venue at saka ng time sa Belmont Hotel at 4 p.m. last Friday supposed to be. Opo. Ngayon, from the company's end, kinuha po namin yung mga details ng transactions kasi nga po ang contention nila na-modus sila. They were Yes, forced into buying the item. Opo, opo. Ganun nga po. However, yung mga nakuha ko pong mga details tungkol sa transaction nito, ipinapakita po na it was actually the younger Abile, yung pong daughter, ang gumagawa pa nga po ng paraan so that yung credit cards po nila coming from several banks would be able to accommodate the purchases. Okay. And I also have among my files now, coming from that day na ginawa po nila yung purchase na yan, a picture of them na nagpakuha pa sila nakapost happily with the items.
Kasi kinukuhanan po namin ng pictures yung mga VIP clients namin. Ang mga VIP clients po, lahat po nang nagpa-purchase ng 40,000 and above. We take pictures of them and then we thank them on social media for buying our products. And I have pictures of that also. And we also reviewed our CCTV at Okay. nandun po sa CCTV ng store namin na si Miss Avile po, yung daughter, was making several calls to her banks, sa Citibank, sa RCBC, Wala pong para tinawagang po RCBC, sir. makita, Wala pong tinawagang RCBC. asking Kasi for nasa sila yung details from their utos. banks kung paano ma-accommodate yung amount of the purchase. But nevertheless, given all these facts na nakuha po namin, we were still, kasi nga po we value our VIP clients very much. And that's Opo. the reason why we requested for a meeting with them last week. Yes, ma'am. Sabi ko, pwede po ba tayong mag-meet? Because actually, our company was willing to meet them halfway kahit po hindi natin ma-establish, hindi tayo makapag-establish ng isang valid cause for a refund. Okay. Kasi po, ang nakalagay po sa ating Consumer Protection Act, pwedeng magkaroon ng refund o kaya ng return kung makikita po natin, number one, kung meron pong hidden defect yung products such that skincare po ito, nagkaroon ng adverse reaction yung skin nila. Ang hidden defect po ay kung yung mga bagay na tungkol sa product na hindi nila alam, na kung alam pala nila, hindi nila yung bibilhin. That's number one. Second is, hindi po cause for refund ang change of heart. And we have had many incidents of this, na kasi po medyo high-end po yung aming product. So, kuminsan pag gustong-gusto na nila yan, in fact, tinatry pa yan sa kanila yan, pine-facial sila para talagang makita nila yung effect niyan sa kanila before they buy. Pero kuminsan nagkakaroon po sila yung tinatawag nating buyer's remorse na biglang, ay, ba't ba ako bumili ng gantong kalaki? Right. So, hindi po yun cause for refund. But nevertheless, because we value them, last Friday, we would have accommodated. Ma'am, paki-shortcut na lang po, ma'am. Ano Sige po? What happened then Ngayon, nung ganito Friday? Po, hindi po sila, nung malapit na Thursday po, tinawagan po ako ni Miss Abile at ang sinabi po niya, makikipag-meet lang sila sa amin kung May final na sa po DTI, kung sa DTI na lang. Hindi po ako tumawag, sir. Sa mediation po sa DTI. So I said, sige po, let's meet at DTI. Ngayon, natanggap na po ng office namin yung notice ng DTI. The meeting will be this Thursday, July 6, at the DTI office in Makati. Unfortunately, I do not have the documents. Okay, ma'am, sandali, mama. Ito ay for the sake of our listeners and viewers. Excuse me, mama, kukonsulta tayo sa DTI kung ano sa tingin nila dito po sa sumbong ng mag-ina. Mr. Gerald Calderon, OIC Consumer Protection and Advocacy Bureau, BDTI. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Kukuha lang po kami ng opinion nyo po, sir. Ano? Manipulation. Ito kasi, sir, ma'am, pasalitan nyo ko. Madalas ko kasi mangyari ito. In fact, this is not the first time na katanggap kami ng ganitong klaseng reklamo. Yun po bang mga nagtitinda sa mall na mapapadaan ka, sir, tapos ngayon i-invite ka, isi-sales talk ka, isi-sweet talk ka, and then pagkatapos pa after an hour or so, magugulat ka na lang at ikaw ay napagbentahan na pala ng libu-libong worth of products, and then the following day, you would come to realize na hindi mo pala kailangan yung products na yan at nagsisisi ka. Ano po yung stand ng DTI tungkol dyan, sir? Opo, may mga instances po na talaga po na. Opo, sir, ma'am, please, wag ma'am. Let the DTI talk. Sir, go ahead, sir. Ano po, sir? Sige po. Kung talaga pong meron pong mga klaseng ganyan pong mga business practice, ano po, doon po sa mga malls na karamihan, puro mga malls po yung Opo, yun nga po. Yung mga ahente, usually po yan ng isang company. Exactly. Opo. Kung mapatunayan po natin na yung kanilang business practice ay pinagbabawal tayo po sa ating Consumer Act, lalo na po yung prohibition po against deceptive, unfair, and consumable sales sa aking practices, talaga pong mananagot po sila. So paano po makategorize yung pong mga sales pitch na deceptive tulad po nitong mga nagreklamo sa amin ngayon na sige po. Isa pong mga instances na deceptive po yan at saka unconscionable, yung bang tipong
mga instances po yan, may mga nakaraang mga companies na dudumugin kayo sa ahente, biglang ma-mesmerize ka raw, may hypnotize, Yes, sir. biglang ibibigay mo yung isang, Ganun nga, sir. usually mga credit card. Oh. Kasi sir, ito sir, nakakapagtaka. At an instant, kasi sir, kung ikaw ay bibili ng produkto and we're talking about hundreds of thousands, it should take time di ba? Dapat binibigyan pagkakataon para makapag-isip. Di ba? Tama po yan. Hindi po yung ura-urada right there and then, bebentahan ka at papagamitin yung credit card, swipe, and then happy customer ka nga sa mga oras na yon. But when you go home, saka ka matatauhan na, wait a minute, ba't ko nabili to? Hindi lang po itong first time nangyari sa amin. Maraming beses na po ito. Na hundreds of thousands of worth of products na nabili sa loob lamang ng ilang minuto. Parang there might be something wrong. Di ba, sir? Opo, sige po. Kasi sir, I'll give you an example. Halimbawa, tayo sir naglalakad sa mall. Hindi naman talaga ang purpose natin maghanap ng Origold exclusive. Ang purpose na natin mamamasyal. Then all of a sudden na sales show tayo para bumili ng ganito. Di ba parang mayroong deception dyan? Maliban na lamang sir kung halimbawa sinadya mo talaga sila, pinuntahan mo talaga sila, ang sadya mo talaga sa araw na yung pumunta sa mall para hanapin talaga sila, and then ikaw ay nakapagbili ng kahit na magkano pa, walang deception doon, walang pagsisisi dapat, di ba sir? Pero kung ikaw sir namamasyal ka lamang, di ba? And then wala ka talagang balak mag-shopping, ikaw ay kasama yung pamilya mo, gusto mo lang magliwalyo, and then all of a sudden when na-sales to ka, pag uwi mo ng bahay, na nakapaggastos ka ng hundreds of thousands of pesos worth of products na hindi mo kailangan. Di ba sir, may problema doon? Sige po, yung pong complainant po at saka yung pong kaninang narinig ko po kanina, parang meron na ata sila pong mediation, design na. Naka-schedule nga po. Nag-submit mo ko agad sa DTI. Hindi, kaya nga sir, ito sir, para sa kapakanan lang po to sir ng mga listeners at saka mga viewers namin. Di ba? So para mapag-ingatan po nila kasi palagi nangyayari ito sir, namamasyal ka lang sa mall, wala ka naman talaga intention na mag-shopping, gusto mo lang manood ng sine o kumain sa restaurant, and then lo and behold, meron itong isang agresibong salesperson, magaling mag-sweet talk sa iyo para bumili ng produkto, and then bibilihin mo, iswipe mo yung card mo, pag-uwi mo ng bahay, teka muna, ba't ako nakapagbili nito? Hindi ko kailangan to at 100,000 ang produktong ito. Di ba sir? May problema dyan? Opo, meron pong mga instances no talagang na ganyang klase po na ako na rin po natin na-address din po natin. Wala ba ginagawa yung ating gobyerno sir para maproteksyonan natin mga consumers sa mga ganitong klaseng estilo ng pagbebenta ng mga kumpanya? Po na ganyan klase. Di ba sir? To protect naman our consumer. Opo. Sige po. Ayan yung kapag kakon po, at least narinig po na namin yung pong mga concern. Meron po tayong ibang bureau doon sa ibang bureau. DTI Miss Nona, tumutugon po dyan. Yes, sir. naintindihan niyo po ako kasi ang punta naman talaga nila doon sa mall, hindi naman pala kayo ang sadya Ang punta nila sa mall ay para magliwaliw, mamasyal. Yes, of course, sir. And that's, So kung tutusin ma'am talaga, may karapatan sila na magreklamo. Kumbaga na sweet talk sila, wala talaga sa intention nila bumili ng produktong ito, napilitan sila bumili. Dapat ma'am, talagang ibabalik itong sir, ibabalik mo hindi rin ang naman pera. po, talaga namang tuwing pumupunta naman po tayo sa mall, hindi naman lahat ng pumupunta sa mall may intention to buy anything, be it my intention to buy, pero ma'am, if we're talking about of hundreds and thousands of pesos, that's different. Pero kung halimbawa pupunta ka sa mall, ikaw ay nabentahan ng worth 2,000, 3,000 na produkto, kahit di mo kailangan, okay lang yan. Pero kung pinag-uusapan natin by the hundreds of thousands, ibang usapan na yan, ma'am. So, yun po nga po, sir. Kaya nga po, we're willing to meet with them at DTI on Thursday kasi ang contention po nila is sweet talk. But of course, we have a track record sa aming kumpanya po na maraming katulad nila na nag-umpisang first-time buyer na for several years, in fact 6 years now, are returning clients. Pero ma'am, this product, hindi naman nila kailangan itong produktong ito Sinabi po namin yan Nabentahan sila ng produkto na hindi nila magagamit at hindi nila kailangan. What for? Para saan ito nila gagamitin? I assume that we are our company at the time that sila Mrs. Abile are adults. Yun nga ma'am, they're adults. Pero ma'am, let's take into consideration na do they really need this?
This is Pag something that they don't need. 200,000 imbis na bibili nila yung produkto nito na hindi na magagamit. Bili na lang sila ng pagkain o bili na ng damit nila na magagamit nila, magkikita nila. Bili nila ng kama o refrigerator na may pakinabang. Ito, ma'am, puro mga beauty products na hindi nila kailangan. And, We're willing- and it's worth 200,000 pesos. Sir, we're willing to meet with them at ang sa amin naman pakikinggan namin yung contention nila kung bakit nila sinasabi na merong pamimilit, merong bogus na Ma'am, ma'am, kasi this is not the first time kami nakatanggap ng ganitong klase, ma'am, na namamasyal lang all of a sudden, mapadaan, pipilitin, kukulitin ng mga salesperson doon, tapos papainumin ng kape kung ano pa, I don't know kung ano nilagay sa kape, and then, lo and behold, pag-uwi ng bahay, saka matataon yung customer, nakapaggastos na nila libo-libo sa kanilang credit card. Doon sa mga isa po kami doon sa mga kumpanya, in fact isa sa pinaka Ma'am, bakit di nila kayo magkaroon ng kumpanya na hayaan nyo na lang po yung mga tao pumasok sa inyo pong tindahan, wag po yung nag-aalok kayo sa para kayong bangketa, mag-aalok kayo ng mga dumadaan, ng mga passers-by. Biglang bumababa po yung presyo. Di ba? Instant. Di ba panlulokin, ma'am, na sabihin, ito, sir. No. Ma'am, I don't think so. Kung talagang disente kayo mga tindahan, disente kayo mga kumpanya, you let the customer come into your store. It's not you going after the customer na habulin sa customer, hilain yung mga damit sa naglalakad na customer. Halika, pasok ka muna sa tindahan namin. Meron kami mga promo. Di ba, ma'am? Parang bangketa style yan? Isa po sa mga itinuro at ginagawa ng aming mga salespeople, yung hindi pamimilit, we don't run after them. Ma'am, kung hindi kayo sila pinilit, sana hindi sila kapagbili. Kung talagang pinabayaan mo lang sila pumasok sa tindahan, kayo ba pumasok sa tindahan nila? Hindi po. Saan- Bali po naglalakad kami sa labas, biglang nilapitan si mama. Sabi ko nga, ma, wag ka na pumasok. Ganun bang style ninyo, ma'am, na naglalakad sa kalsada, hihilain? Ma'am, yan po ang contention nila, hindi po kami nanghihilaw. Hindi po hila. May Anong pinapahid po sa kamay ni mama. Tapos anak mo ka maganda. Sabi nila may pre-facial daw. Pre-facial. Yun yung mga pang-come-on. Di ba, ma'am? In fact, I told you, meron po kaming CCTV. We are willing to I know, may mga pero ma'am, pinag-aralan na kasi ninyo yan eh. Meron kayong sistema na pinag-aralan nyo kung paano kayo makasungkit ng inyong mga customer na magugulat na lang yung customer na kapag gastos nila ng libo-libo na hindi naman nila kailangan yung produkto. It's not the first time. This is not the first time nakatanggap kami ng ganitong klaseng reklamo, ma'am. Believe me. Marami na. At it's very unfortunate. Ito na lang po. We will keep you posted with whatever will be the outcome of the meeting with DTI, with the Kaya ma'am, kinig kayo. Kaya mananawagan kami sa lahat ng mga listeners at viewers na wanted sa radyo, kapag kayo po ay naglalakad sa mall, meron pong kumalabit sa inyo, nag-aya, nagpakita ng gilas, sipain nyo po, sampalin nyo, tadyakan nyo. Hindi nga. Asar na ako eh. Pag mga sir, mga mama, doon sa mga nanonood, please, pag meron po dyan sa mall, naglalakad kayo, hinila kayo, kinalabit kayo, inoferan kayo, sipain nyo, tadyakan nyo, duraan nyo. Kasi nakakainit na to eh. Yes. Katulad nito, 200,000 magkano? 355 yan, sir. Hindi, magkano yung nabayad nyo? Magkano? Yung nilabas po namin is 268,700. 268,000. Namamasyalan po sa mall, pag-uwi ng bahay, 268,000 na nagastos na hindi naman nila kailangan ito. Di ba? Sige po, sir. We will keep you posted po kung anong kalalabasan ng meeting with DTI. I have the number with me. Nandito naman po naka-record. Hindi, kaya nga ma'am, ako'y nananawagan sa lahat ng mga listeners, wag na ho kayo magpaloko. Next time, pag kayo po'y namasyal sa mall, meron pong nagkalabit sa dyan sa mall at inaanyayahan kayo pumasok ka ng tindahan, wag ho nyo patulang, sipain nyo, tadyakan nyo. Kung meron kayong palo-palo, paluin nyo sa ulot, duraan nyo, lahat ng klaseng pambabastos-bastusin nyo. Yan, panawagan ko na yan. Sorry ma'am, kasama na dito yung Orogold. Pag nakita nyo dyan sa mall at kinukulit kayo, tadyakan nyo. We are one with you there. Talagang mali po ang panloloko. Kaya But I wouldn't go as far as a physical assault also sa mga taong nagtatrabaho. Well, I hope you also understand that. Well, kasi ma'am, ang para sa akin, dapat yung tindahan pinapasok, yung tindahan hindi po hinahabol yung customer sa kalye, para sa akin, sa labas, di ba? Ang disente pong nagtitinda, mga disenteng produkto, sila po dapat ang pinupuntahan, hindi po silang nangahabol sa customer. Salamat po, mama. Salamat. Salamat din po, Mr. Tulfo. Okay, Sir DTI, Sir Calderon, darating po kami dyan. Sasamahan po namin sila. Pakitulungan na lang po. Ano po? Opo. Salamat po, sir. At least nalaman po na naman namin yung mga... Sige, ma'am. Sasamahan namin kayo at least nanawagan kami na huwag na maulit po. Yun din po yung gusto kong sabihin na... Naintindihan namin kayo. Palagi to. Masakit to. Masakit. Alam ko na naramdaman nyo. Opo.
kumbaga parang naloko kayo. Kasi sa high-end mall, sa mga Yun nga high-end na po yun. produkto, Hindi namin sila ang akalain pinapasok ko, talaga. hindi ikaw. Kaya tama ka din. Tulad nito, hindi nyo magagamit to eh. Yun nga po, sinabi din namin yan dun sa nagtitinda. Kaso siya na yung nagpasok ng credit card. Yung pala sir, tinawagan na niya yung credit card. Inalam niya yung credit limit. Okay, lampas na tayo. Sige po, si Nanay Christopher Mina po susunod na ako po si Ninya Tuduran. Rapido